Sigurado ka ba, Ellison, sa gagawin mong yan? Tanong ni Alexa sa kapatid na si Ellison. Ano pa bang dapat kong gawin? Hindi naman siguro ako iibigin ni Bea, di ba? Kapag nalaman niyang mayaman ako. Kasi di ba nga ate, may trauma siya sa mga mayayaman? Napabuntong hininga na lamang si Alexa ng kapatid ni Ellison. No, hindi ganyan dapat ang iniisip mo, Ellison. Mali talaga yan. Hay nako, yun na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Ano ba talaga ate? Di din kita maintindihan. Naguguluhang tanong ni Ellison sa kanyang ate. Hay nako, ganito kasi yan, Ellison. Di ba mayaman tayo? At mga negosyante tayo. So, kailangan mong magpanggap ng isang mahirap para naman makita at maramdaman natin ang mamahalin ka talaga ni Bea ng totoo. Kasi sa pagkakaalam ko, yang si Bea ay gusto niyang mayayaman ng kanyang boyfriend para may tutulong sa kanyang pag-aaral. Ano ka ba ate? Hindi ganyan si Bea. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Kaya malabong maging ganyan siya. Alam ko ate ang totoo. At yung sinasabi mong yan ay hindi totoo. Pero sige na nga, susubukan ko na lamang siya. Kung mamahalin niya ba ako kapag mahirap lamang ako. Mahabang paliwanag ni Ellison sa kanyang ate na si Alexa. Ikaw ang bahala. Basta't ako, Ellison, kapatid kita. At nararamdaman mo lang naman ang inaalala ko. Ayokong masaktan ka lang, katulad ng nangyari noon. Malungkot na sabi ni Alexa. Lumapit na lamang si Ellison sa kanyang kapatid, sabay yakap dito, at sabay sabing, Ate, huwag kang mag-alala. Kilala ko si Bea, at alam mo naman, malapit na kami sa isa't isa, at nililigawan ko na siya. At ang gusto ko lang naman, malaman kung mamahalin niya ako kahit mahirap lang ako. Niyakap naman ni Alexa ang kanyang kapatid at wala siyang nagawa kundi ang sumuporta na lamang. Dahil wala naman talaga siyang ibang magagawa kundi suportahan ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabilang dako naman ay si Bea, nasa park, kasama ang kaibigan nitong si Berna na naghihintay kay Ellison. Matagal pa ba yun? Ay nako, yun na nga yung sabi ko sa'yo, Bea. Paasahin ka lang ng manliligaw mo. Mataray nitong sabi at napairap na lang din. Shh! Tumahimik ka nga dyan, Bes. Aba, malay mo, na-traffic lang siya. Kaya maghintay na lang tayo. Pangungumbinsi ni Bea sa kaibigan na si Berna. Hay nako, ewan ko nga sa'yo. Di naman yan siguro mayaman para hintayin natin eh. Kaya, basta ako, ekis ako dyan. Ewan ko na lang sa'yo. Kasi, feel ko, in love na in love ang peg natin, best ah. Sabagay, wala ka namang mayayaman na talagang maniligaw, katulad ng sakin. Ang mahalaga, mahal ako. Ikaw ba? Paiba-iba yung mga manliligaw mo, wala ka namang nakakatuluyan. Napairap na lamang si Berna. At di nagtagal, agad namang nakarating din si Ellison. Pasensya na talaga kayong dalawa, Berna, Bea. Medyo traffic lang, kaya natagalan ako. Paumanhin ni Ellison kina Bea at Berna. Wala yun, Ellison. Alam mo naman, naiintindihan kita. Traffic talaga basta ganitong oras. Nangkangiting sagot naman ni Bea. Kay Bea, okay lang. Pero sa akin, Ellison, hindi. At pwede ba? Sa susunod na mag-cheap date kayo, ay pilisan mo para makaalis na rin ako. Wala ka naman yatang panlibre sa akin. In short, mahirap ka. Ewan ko kay Bea, ba't pinili ka pa din sa lahat ng mga manliligaw niya? Mataray na saad ni Berna kay Ellison. Napayoko na lamang si Ellison dahil sa nahihiya siya kay Berna. Berna, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sige na, salamat sa pagsama sa akin dito. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Bea kay Berna. Sige na nga. Okay, fine. Alis na ako. Di pa tayo tapos, Ellison ah. Hindi lang dahil sa kaibigan ko. Baka nabatukan na kita talaga. Paalala ni Berna kay Ellison. Umalis na si Berna
Pero di pa siya nakakalayo, ay bigla na lamang siyang tinawag ni Ellison. Pasensya ka na talaga kung hindi man lang kita malilibre ngayon. Pero babawi ako talaga sa'yo. Hindi ngayon, pero balang araw, kapag nasa tamang oras na. Pangako ni Ellison kay Berna. Habang si Berna naman, ay hindi na lumingon pa kina Ellison. Pagpasensyahan mo na talaga si Berna, Ellison ha. Naiinip lang talaga yun. Di mo naman kasi kasalanan. Ako kasi ang pumilit sa kanya na samahan ako eh. Nahihiyang saad ni Bea na humingi ng pasensya kay Ellison. Naku Bea, huwag ka mag-alala. Okay lang talaga sa akin yun. At sanina rin naman ako. Pero Bea, may sasabihin sana ako sa iyo. At sana hindi magbago yung pagtingin mo sa akin. Panimula ni Ellison na tila ba kinakabahan siya. Sure, hindi naman talaga magbabago yung pagtingin ko sa iyo. Ano ba yun, Ellison? Doon na lang tayo mag-usap sa gilid para naman tayong dalawa lang. Ani Bea at itinuro ang bandang gilid ng park kung saan may garden at may isang table na may mga upuan. At hinilan niya pupunta doon si Ellison. So, ano ba yung sasabihin mo? Nakangiting tanong ni Bea kay Ellison. Ano kasi Bea? Pasensya ka na talaga kung hindi ko kayang ibigay sa iyo yung mga mararangyang date tulad nung sa restaurant. At di kita mabibigyan ng mga flowers at chocolate. Kasi mahirap lang talaga ako, Bea eh. Nahihiyang saad ni Ellison kay Bea. Naku, huwag kang mag-abala ng ganyan. Hindi naman ako ganyang babae na hihingi ng kahit na ano. Ang gusto ko lang naman ay yung lalaking iintindihin ako at yung lalaking malinis ang intensyon sa akin. Katulad mo. Sigurado ka ba dyan, Bea? Baka mainggit ka kasi sa ibang babae na may mga iba't ibang flowers na natatanggap mula sa mga manliligaw nila. But promise, balang araw, babawi ako sa iyo. Pangako ni Ellison. Naku Ellison, huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako sa iyo. Komportable ako. At para sa akin, okay na yun. Kaya, huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin. Never ako nainggit sa iba. Dahil aanin ko naman yung mga mayayamang manliligaw. Eh ako nga, hindi naman mayaman, di ba? Sabi nga noon ng nanay ko, ay mas mainam na yung magiging nobyo mo. Ay yung pareho lang kayo ng estado sa buhay. Para naman di ka masasaktan. At para naman bagay kayo. At masasabing tunay na nag-iibigan talaga kayo. Paliwanag ni Bea. Lumapit na lamang si Ellison kay Bea at niyakap ito. Sabay sabing, balang araw Bea, mararanasan mo rin ang mga hindi mo pa nararanasan. Kaya nga na-inlove ako sa iyo. Dahil sa sobrang mong bait at napaka-genuine mo talaga. Kaya nga masasabi ko talaga na ikaw ang hinahangad ng bawat lalaki. At ikaw lamang ang naiibang babae sa lahat ng mga babae ngayon na puro materialistic lahat. Nakangiting saad ni Ellison saka hinalikan ng noo ni Bea. Kahit naisipan na lamang ng dalawa na mag-enjoy na lamang kahit simpleng date lang ang kanilang ginawa. Kumain lamang sila ng barbecue at isaw sa gilid ng park at para kay Bea ay pinakamasayang araw na nila yun. Dahil sa gusto niyang makasama ang lalaking mamahalin niya sa park at natupad iyon ng dahil kay Ellison. Mag-ingat ka palagi Bea dahil babawi pa ako sa iyo. Paalam ni Ellison kay Bea. Ikaw din Ellison, mag-ingat ka. At naku, huwag kang mag-alala. Okay lang talaga sa akin yon. Nag-enjoy naman talaga ako. At mas mabuti na yon kaysa sa mga mamahalin na restaurant. Eh pareho lang naman tayong kumain ng masarap eh. Natatawang sagot ni Bea kay Ellison. Ngumiti na lamang din si Ellison at ginulo ang buhok ni Bea. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Ellison, ay napag-isipan na niya na sabihin kay Bea ang totoo. Dahil napagtanto din niya sa wakas na si Bea ay naiiba sa lahat ng mga babae at hindi lang pera ang habol nito. At tanggap siya kahit mahirap siya. At excited na siya sa susunod niyang plano.
Pinagplanuhan ni Ellison ang gagawin niyang sorpresa bukas para kay Bea. Habang si Bea naman ay sobrang saya. Ang saya natin yata, Be. Anong nangyari? Nag-enjoy ka ba sa barbecue date niyo? Super cheap. Pambabasag ni Berna sa kasiyahan ni Bea. Ano ka ba, Berna? Sobrang OA mo talaga. At least, enjoy kaming dalawa. At pwede ba? Oo, mahirap lang siya ngayon. Pero that doesn't mean na hanggang doon na lang siya. Aba malay mo, umasenso yung tao. Saway ni Bea sa kaibigan. Ewan ko sa'yo, yung mga ganyan, Be, sa Wattpad lang yan. At sa TV, wala yan sa totoong buhay. Ang mabuti ba dyan, itulog mo na lang yan. Kairita ba yung mga ngiti-ngiti mo yan dahil lang sa cheap na date? Ewan ko nga sa'yo, at least si Ellison, pogi, di tulad ng jowa mo. Di ko na lang sasabihin. Natatawang saad ni Bea. Aning mo ang pogi, wala namang pera. Ang importante sa ngayon, Be, ang pera. Dahil magugutom ka. Ha, matutulog na nga ako. Alam ko din naman hindi ka makikinig sa akin. In love ka pa rin dyan sa Ellison na yan. Ani Berna at agad nang pumasok sa kanyang silid. Si Bea at Berna ay magkasama sa isang boarding house kung kaya't magkatabi lamang ang kanilang silid. Habang si Bea naman ay dinedma niya na lamang ang mga sinabi ni Berna dahil para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi sukatan ng pera. Kung mahal ka ng isang tao, mahirap man o mayaman, ay tanggap ka pa rin niya. Iyan ang prinsipyo ni Bea. Kinabukasan, ay nagulat na lamang si Bea nang may maraming petals ng bulaklak ang nasa labas at maraming mga balloons. Ganon din si Berna ay nagulat. Anyari, Bea? Sino may kagagawan yan? Oh my gosh! Baka sinurpresa ako ni Drew, Bea. OMG! Sabi ko naman sa'yo, bongga talaga kapag mayaman ang boyfie. Kinikilig na saad ni Berna. Pero napahiya lamang siya nang bigla na lamang lumabas si Ellison sa isang sports car at may dala-dala itong malaking teddy bear at isang bouquet ng rosas. Gulat na gulat naman si Bea at hindi makapaniwala. Ellison? Yun lamang ang nabitawang salita ni Bea dahil sa sobrang gulat. Yes, Bea. Ako to. At may aaminin sana ako sa iyo. Panimula ni Ellison. Anong ibig sabihin nito? Marami ka talagang kailangan ipaliwanag sa akin. Naguguluhang saad ni Bea. Oy, Ellison, naka-jackpot ka ba? Hirit naman ni Berna na hindi makapaniwala ni. Oh well, Berna, hindi ako naka-jackpot. At itong mga dala ko ay para kay Bea. At Bea, sa totoo lang, hindi talaga ako mahirap. Isa akong mayaman na negosyante at nagpanggap lamang akong mahirap dahil gusto kong subukin kung mamahalin mo ba ako kapag mahirap lang ako. At hindi ako nabigo dahil pinatunayan mo sa akin. Kaya't mabawi ako sa iyo. Itong mga dala ko, hindi lamang ito na nga ibibigay ko sa iyo, kundi papakasalan pa kita kapag matapos mo na ang pag-aaral mo. Mahabang paliwanag ni Ellison. Totoo? Oh my God, Ellison. Hindi ako makapaniwala talaga. Naiiyak na si Bea dahil sa ang nooy pangarap lang niya magkaroon ng boyfriend na mayaman ay natupad na. Habang si Berna naman ay napahiya dahil sa panghuhusga na ginawa niya kay Ellison. Kaya dahil doon, ay ipinakilala na ni Ellison si Bea at natuwa naman ang ate ni Ellison dahil malinis din ang intensyon ni Bea kay Ellison at makikita talaga na tunay talaga silang nagmamahalan sa isa't isa. Kung kaya't, tinulungan ni Ellison na paaralin si Bea at araw-araw niyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal dito.